Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usangan niya karon. Inita yung panahon na. Actually, ang atong kainit tungod ni sa easterlies. Easterlies hangin bagikan sa Pacific Ocean, hinungaw bitaw. Hinungaw sa Pacific Ocean, init nga dala po ni usahay o kaning mga dagom. Sa doon na po talisik. Sa ato gani sa somewhere mga siguro diri dapit sa tumoy Sambuanga murag nay ulan mga taligsik ba. So yung nani ang panahon murag practice og dili ka og unbeliever ka practice na kas kainit kay dito sa impierno pertenigo inita init na gyud dito. So salamat ta sa atong lakaw gahapon, nagpadayon atong trucks distribution dito sa saynganan ni Boulevard. O ang choir po dito gahapon, sila nalakaw sila pero naabtan silang ulan. Nagtalisik gahapon kami gani nga nagdagan ang sakyanan nagtalisik. Sige lang matulog yapon ta. Salamat ta sa maayong pag-abot ni Helen gikan sa Manila. Makasabot pa mangyapon sa Tagalog noon. Binisaya. So salamat ta nga kami dito sa kanang dunay panahon nga mag-hike me na silang hani dito basa na sa ninaw sigdagan dito silang dudong sige po nang dagan silang dudong dito. So salamat lang nga lig-on atong panglawas ning init ka panahon. Daghan mga tragedy ron oy, daghan kayo ugma mura og sa Amerika kuan kining eclipse dahil sa Taiwan nangahirig tong dagko kay building kay linog. Dahil sa Brazil lunop. Tingala kalo lunop sa Brazil. Grabe kay yung lunop. Daghan kay katalagman karon. So anyway, nahibalota nga the book of Revelation ng unana gyud ang panahon nga kita andam na ta na siya. Kabalo na ta na siya. So di ta magdugay manindog ta atong basahon ng naadiha sa kanang last screen. 1 Corinthians chapter 2, 1-5. Verse 1, kamoy basa na. Ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Verse 5, go. Okay, thank you. Ampo tamahan mo langit nun, buhay ng mga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong presensya karon. Pinaagis balang Espiritu, salamat kay Ginoo sa wisdom imong gihatag sa among Sunday School teacher pagtudlo sa maong leksyon. Salamat kayo bisan ang naghatag ana ni nga lesson amahan si Dr. Rod Maton. Salamat kay kaniya amahan. Among gipasalamatan usab ikaw sa awit sa choir. Salamat kayo nga naandam among kasing-kasing. Sa matag usa nga ni karon Ginoo, salamat kayo nga nagapadayon mi sa pagsimba kanimo among Dios nga labing kamahanan. Amahan mo langit nun, among gipangumuyo kanimo amahan karon tabuni kami sa bililho ni mong dugo. Abuga amahan ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Kini imong ulipon amahan nga walay kahibalo tagaig susulti amahan nga mapadayag ang imong pulong sa tumang kayano. Amahan mo langit nun, among ipangamuyo kanimo di whole building amahan. Pabuni kami Ginoo sa bililho ni mong dugo. Mao lang na ang among dag-anan Ginoo ang bililho ni mong dugo nga maoy nagaproteksyon kanamo kanunay. Mahal mo langit nun, kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ. Among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, maningkod ta. Ingon din sa atong gibasa ang sulat anis Paul.
Ang iyang ngalan ni Saul sa primero pa wala pa siya masave. Mao ni siya ingon siya, og ako si Paul ingon si Paul, og ako mga igsoon. By the way, gisulat niya ngadto sa mga believers sa Corinth. Corinth is a place. Mao ni Corinthians. Ingon si Paul, og ako mga igsoon, sa diha nga ako miabot kaninyo, wala miabot nga uban ang pagkamaayo sa pagpamulong o sa kaalam nga nagapahayag nganha kaninyo sa pamatuod sa Dios. Verse 2. Kay ako mihukom nga dili mahibalo sa bisan unsang butang diha kaninyo gawas ni Jesucristo o kaniya nga gilansang sa cross. Ug ako nga diha uban kaninyo anaa sa kahuyang ug anaa sa kahadlok ug anaa sa hilabihan nga pagkurog. Verse 4. Og ang akong pagpamulong ug ang akong pagwali dili pinaagi sa madanihon nga mga pulong sa kaalam nga iya sa tao apan sa pagpakita sa espiritu ug sa gahom. Verse 5. Aron nga ang inyong pagtuo dili magbarog diha sa kaalam sa mga tao apan diha sa gahom sa Dios. So mao ni atong mensahe karon, ang uluhan ani niya sa atong mensahe is your conviction about the crucifixion of Jesus. Ulahin lang nga message, supposedly adto unta ning Wednesday unta niya de paghuman resurrection, pero wag taas-taas ban mo na nga mas naulahin ni kaysa resurrection ato Sunday atong message. But anyway, kaning mensahe dili man ni siya maluma. Okay, mao na itong mensahe. Your conviction, ang imuhang conviction, ang imong pagkakumbinsi, your conviction about the crucifixion of Jesus. Makafollow ka diha sa screen, ingon din ha, na akong ibutang diha, the cross has become a symbol of Christianity. But it is so much more than a mere piece of jewelry hanging around someone's neck. So, mao na mo makita, himon lang necklace dili na cross, dahil napagyudto si Jesus Christ nakalansang sa cross. Nang uban ana, ibutang nila sa necklace ani bang kuan, ani murag relo ba? Murag relo. Kay kasagaran gyud atong masabtan nga Kristohanon man di ay kay na ay cross na dito si Jesus Christ na lansang pa diyang gibitay sa anang dingding. Di ba? Mauna na siya. Pero balik ko na ko pagsulti, the cross has become a symbol of Christianity, but it is so much more than a mere piece of jewelry hanging around someone's neck. Now, the crucifixion of Christ is essential. Ang pagkalansang ni Ginoong Hesus kinahanglanon kayo, o ang pagsabot ani correctly and understanding it correctly determines whether or not we have eternal life. Sa ito pa kinahanglan, makasabot ta ini. So, this was not simply the execution of a Jewish man on the cross. Dili lang ni makaingon ka nga ordinaryo ra ng crucifixion tungod kay ga-execute laman sa patay laman sila mga tao nga Hudiyo dito sa cross. What transpired in that event was the solution to mankind's biggest problem. So, unsay nahitabo niadtong panahona kaning crucifixion of Jesus Christ, solusyon to sa dako kayong problema sa katawhan. Unsa lang problema ha? Problema sa sala and our resulting alienation from God. Problema to sa sala ug tungod niya ng tao napalayo sa Ginoo. So, mutan ta, what is conviction? Unsa man ang conviction di ay? What is conviction?
Conviction is being thoroughly convinced. Conviction is being thoroughly convinced that something is true. That we are willing to take a stand for it regardless of the consequences. So mao na ang conviction. Conviction ka na bang nakumbinsi gyud ka nga kanang dunay butang tinuod gyud na o willing ka nga mobarog niya na bisan pag unsay resulta sa imong gibarugan. Mao na ang conviction. Mao na ang atong pag-define sa conviction. Balik ko na ko, conviction is being thoroughly convinced that something is true, that we are willing to take a stand for it regardless of the consequences. Okay. Mao ni atong message poems. Natong panahon na pagsulat ni Paul ani niya ang Corinth katong lugar nga Corinth mao to usa ka usa sa mga corrupt cities. One of the most corrupt cities of its time. And its belief system was a mixture of various philosophies. Daghan kayo ang ilang belief system dito. Mixture of mga nagkalain-lain nga filosofiya. Nagkalain-laing filosofiya. However, niadtong si Paul naabot dito, wala siya moadto dito kay mag-discuss siya filosofiya. Wala siya. Doon na siya mensahe alang sa mga katawhan sa Corinth. Mao na mabasa na to sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Kamoy basa lang 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Read. Tumauna na siya iyang pag-adto dito. Ingon siya, kay ako mihukom nga dili mahibalo sa bisan unsang butang diha kaninyo. Gawas ni Hesukristo o kaniya nga gilansang sa cross. Although the cross is stumbling block, katugong cross, murtog nakababag ba sa mga Hudiyo o adto sa mga Hintil para nila to mga binuang foolishness. The cross is stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Pero alang ni adtong gitawag, alang ni adtong gitawag sa kaluwasan, Christ crucified is the power and wisdom of God. Pambasa na ito na dire 1 Corinthians 23, 1:23 to 24. Kamoy basa na. Ready, read. Twenty-four, go. O mo na yung Paul isa. Apan among giwali si Kristo ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapandulan, stumbling block. O ngadto sa mga Grigo binuang verse 24. Apan ngadto kanila nga mga tinawag mga Hudiyo o mga Grigo, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Mao ni para diri nato. Dili ang atong ang kanini ang crucifixion of Jesus Christ para nato nini Asya, para nato ni gahom ni sa Dios ug kaalam sa Dios. Atong dili believer, o na lahat. Okay, so, una nasa, si Paul was convinced that the crucifixion was the most vital subject he could address. As believers, we must understand what happened as Jesus died on the cross. So, kita usab, ma-convince ko thoroughly sa iyang supreme significance. So, mao na nga labi na mong mga bag-o pa, paminaw mong maayo aning mensahe kay importante kay ni para ninyo. Now, gawas nga importante ni para ninyo, ma-share ni ninyo sa inyong mga igsoon, mga ginikanan, at least ma-share ninyo. Ma-save sila o ikaw ang hinungdan sa ilang kaluwasan.
So number one, the crucifixion was God's plan. Okay. So, kaning pagpalansang sa cross ni Jesus Christ, plano na ni sa Ginoo. Plano na ni sa Ginoo. Although the Jews and the Romans both played a role in putting Jesus on the cross. Balo man taan ni ang mga Hudiyo, sila gyud nag singgit ilansa sa cross. Then mga Roman soldiers mautong nagbunal niya, gimaoy na binuang niya. Doon na sila role kaning mga Hudiyo Romans. God bisan pa dako sila role kaning mga Hudiyo mga Romans. God was the one who had already planned the death of His Son. Ang Ginoo iyahan na ning plano. Giplano na niya daan ang kamatayon sa iyang bugtong anak. Isip pagbayad sa sala sa katawan. Plano na niya. Okay. Sa 1 Peter chapter 1, 19 to 21, speaking of the precious blood of Christ that was shed for us, mayos Peter. Mauna gisulti ni Peter. Kamoy basa na. 1 Peter chapter 1, 19, 20, 21. Read. 20, go. Verse 21, go. Thank you. Mao ni giingon ni Pedro. Ingos Pedro nga apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka lating karnero nga walay daot ug walay mansa kinsa sa pagkatinuod gitudlo na nga daan sa wala pa natukod ang kalibutan apan gipadayag niining ulahing mga panahon alang kaninyo. 21. Kinsa pinaagi kaniya nagtuo sa Dios nga mibanhaw kaniya gikan sa mga patay ug mihatag kaniya og himaya aron ang inyong pagtuo og paglaom maanaa sa Dios. Pedro ni nga istorya niya siya. So ingos Pedro actually giplano na ng daan. Arita sa in the book of Ephesians, Paul. Ephesians chapter 1:45. God chose us in Christ. So, ato lang basahon siguro daan. Ephesians chapter 1:4 and 5, verse 4. Read. Verse 5, go. So mauni ang giingon ni Paul, ingon siya sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mabalaan og dili masaway sa atubangan niya diha sa gugma. Verse 5 nga daan ng nagtakda kanato ngadto sa pagsagop sa mga anak pinagi ni Hesukristo ngadto siyang kaugalingon sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Sa ato pa ito masabtan nga sa wala pa makasala si Adan o si Iba naana ni sa plano si Ginoo. Kabalo na siya ang Ginoo unsay buhaton sa yawa o i-create na niya si Adam o si Eve. Kabalo ng Ginoo. Kaya nakaplano naman siya. Muna ang itudlo sa pulong sa Diyos. So, before creation and before sin entered the world, God already had a plan in place for our redemption. And the cross was His method to fulfill it. Muna na siya ang hitabuan niya siya. Number 2, God's plan for the crucifixion of His Son was motivated by
Mao ni ang motivation nganong nagplano ang Ginoo ni crucifixion. Number one is the sinfulness of mankind. Sa to pa sinfulness of mankind. Romans 3:23 nga si Paul kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Then sinfulness of mankind sa pasala, ikaduha nga motivation niya is ang iyang gugma. Gugma niya, God's love. Ang Romans 5:8 ingon dito, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nga ni kanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. So, mo ni motivation niya, sin. Number 2 is love niya, then justice. God's justice. Ano man? Ang Ginoo doon na siya gisulti ba nga mga balaod. Iyon sa yung balaod, mabasa na to Ezekiel 18:4. Ezekiel chapter 18 verse 4. Mao na yung balaod, yun siya. Aniya karon ang talang mga kalag ako man. Ingon man ang kalag sa amahan. Ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man. Minaw, mao ni siya. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Mao ni ang balaod. Mao ni ang balaod. Now, kung saan man niya paghatag og justice, mao ni ang balaod. Muna siya. So, nahibalota nga nahigugma ang Ginoo nato, nahigugma siya sa tao, then gusto po niya nga luwason ang tao. Nga siya ra po muluwas sa tao. So, nahibalota nga ang Ginoo po just. Ang Ginoo hustisya siya. So, mabasa na to Romans 6:23 ingon diri kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. So, pasabtan nato nga God could not ignore our sin. Dili niya ma-ignore ang atong mga sala or simple pasayloon lang ta diretso. Because this would not be just. And he cannot deny himself or act contrary to his nature. Mao na ang motivation sa Ginoo. Sin of mankind, sinfulness of mankind, God's love, then justice. Now, the next point is the crucifixion was where our sin and God's love and justice met. So, dinhe, ang pagkalansang ni Jesus Christ sa cross, mauto ang sala, ang gugma sa Dios, ug ang hustisya sa Ginoo nagtagbo. Nagtagbo dito. Jesus died on the cross to atone or pay for our sins. Now, in the Old Testament, nahibalo man ta sa Old Testament nga dunay animal sacrifices. Ang tao makasala, dala silang animal, pagasag dugo, dayon kuhaon ang dugo, then ihalad na sa kuhaon pare, ihalad dito sa ilahang halaran. Now, mauna ang gihimo sa Old Testament, pero katutanan, mga shadow lang to sa ultimate sacrifice ni Jesus Christ. Because of His great love for us, God sent His Son to earth to pay the penalty for our sin with His death on the cross. He alone was qualified. Jesus alone is qualified because as God in human flesh, Jesus Christ, He was the only one who ever lives a sinless life. Nagpuyo si Jesus Christ din sa kalibutan 33 years, more than 33 years. Wala gud siya lama sa sala. Kay Ginoo siya in the flesh. So, sa iyang kamatayon, our sin was laid on Him, ang atong sala,
dito gipas-an niya ni Jesus Christ. He died in our place, namatay siya, puli nato, thereby satisfying the Lord's justice. Dito na satisfy ang justice sa Ginoo. Kana bang mao ni akong balaod, ako na po'y nagpakamatay para makapasaylo ko sa mga tao. Ingon ana ang gihimo sa Ginoo. The next point is the cross is the heart of the Christian life. So paminaw gyud mo ni the cross is the heart of the Christian life. The crucifixion is the divine action that saves us. Katong pagpalansang niya sa cross, mao tong langit nun gihimo sa Ginoo nga mao'y nakaluwas nato. Only the blood of Christ can cleanse us from sin and reconcile us to the Father. So mao na nga nag-research kog mensahe kanang power of the blood na alaman to nabasa nako pero kulang pa gyud ba. So balik ko nako, only the blood of Christ can cleanse us from sin and reconcile us to the Father. Although the Jews and the Romans viewed the crucifixion as the execution of a criminal, God saw it as a perfect atoning sacrifice that allowed Him to reconcile mankind to Himself. So, Christ's immeasurable sacrifice surpassed all the previous ones. Atong basahon ko na Hebrews 9:24 to 26. Hebrews 9:24 to 26. 24, kamay basa, read. For Christ not entered into the holy place as made with hands, which are the pillars of the truth, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. 25, go. 25, go. Thank you. So mauna ni ang gisulat ni Paul. Nagtuom gyud ko nga kan Hebrews gisulat ni Paul. Ingon diri 24 kay si Kristo wala misulod ngadto sa balaan nga mga dapit nga hinimo sa mga kamot. Kay katong temple go do na mo toy Holy of Holies, hinimo to sa kamot. Ingon re. Kasi Kristo wala misulod ngadto sa balaan nga mga dapit nga hinimo sa mga kamot, nga mao ang mga larawan sa tinuod apan ngadto sa langit mismo. Kay katong Holy of Holies nga tuwa dito sa sulod, pattern man to sa unsay naa sa langit. So naingon adto gyud dito sa langit. Mo na ingon diri, mo na to masabtan diri. Kasi Kristo wala misulod ngadto sa balaan nga mga dapit nga hinimo sa mga kamot nga mao ang mga larawan sa tinuod apan ngadto sa langit mismo sa pagpakita karon diha sa atubangan sa Dios alang kanato. 25. Dili nga siya maghalad paghihapon sa iyang kaugalingon sa makadaghan sama sa labaw nga pare nga nagasulod ngadto sa balaan nga dapit sa matag tuig uban sa mga dugo sa lain. 26. Kay unya kinahanglan siya sa makadaghan magantos sukad pa sa pagtukod sa kalibutan apan karon sa makausa lamang diha sa katapusan sa kalibutan siya nagpakita aron sa pagkuha sa sala pinaagi sa pagsekripisyo sa iyang kaugalingon. So, anong gingon dire ang katong Holy of Holies sa templo katong diha sa kalibutan kada tuig man to sudlon to sa chief priest, sudlon to dala siya dugo ihala dito sa altar. Now, kaning gihimon Jesus Christ didto gini sa langit gidala iyang dugo atuman sa the Father didto niya nigibutang. So, kita makaingon ta pinagismulong sa Dios nga hantod karon kana iyang dugo presko pala kayo. Mao na nga dili ta mutuo anang dugo ni Jesus Christ dugay na nang uga. So, naamay mabasa diyan ingon dere kausara siya maadto. Kabalo man ta nga dunay mga practices din nga
ah, si Jesus Christ gi patay dayon mao na ingon nila dawata si Kristo. The next point is the cross is the heart of the Christian life. The cross is the heart of the Christian life. The crucifixion is the divine action that saves us. Sin is so evil that we cannot ignore, excuse, or rationalize it. Those who die in their sins without the Savior will be eternally separated from God. Maunay huna-hunaon nato. Kung imong ginikanan, dili pa save, kung ano mahitabo, will be eternally separated from God. Abi nimo, our sin cost the Heavenly Father the death of His beloved Son, whom He willingly sent to die for us so we could be justified and not have to pay for our own sin. Mauna ang dako kayo bitaw nga hitabo ba nga ang sala sa tao mauna hinungdan nga ang bugtong anak pinalangga nga bugtong anak sa God the Father gipadala niya gipakamatay diri sa kalibutan aron lang kita mamatarong o dili kita mo bayad sa atong kaugalingon nga sala. As Jesus hung on the cross, abi nimo, samtang si Jesus Christ nagbitay dito sa cross, abi nimo, mihilak biya siya. He cried out. Matthew 27:46. Ingon diri, og sa may mga ikasiyam nga takna sa Hesus misinggit uban sa makusog nga tingog nga nagaingon, ilay-ilay lamas sa baktanay nga nagpasabot, Diyos ko, nganong ikaw mibiya kanako. You see? In those horrible moments, when the sins of the world were laid on Him, ang sala sa kalibutan, gipasaan ni Jesus Christ dito sa cross, He bore the weight of all our guilt. Gipasaan niya ang kabugaton sa tanan natong sala. And for the first time, since eternity past, He felt forsaken by the Father. Matur pa sa explanation nga akong nabasa, kadtong sala sa kalibutan, dili lang yun makaagwanta ang God the Father pagtanaw siyang anak. Muna ang nakaingon ba si Jesus Christ nga, nganong ikaw mibiha kanako. The next point is, the crucifixion was an event that can never be duplicated and will never be repeated. Daghan kaya na kanang Birni Santo nila, pasan-pasan do cross, bunal-bunal po na siya. Amot lang ako sa po, ilang tumong na nasa. Pero atong point is, the crucifixion was an event that can never be duplicated and will never need to be repeated. Christ's atoning death happened on one day and in one moment in history. It was sufficient to pay for all the sins of everyone who lived or will live from Adam until Jesus returned. Christ never has to suffer and die again. Kausara, gihimo na ni Jesus Christ. Dini nga point, guwapo kayo na nga point, kaya makarealize ka niya siya. The death of Christ covered everything. Okay. The death of Christ covered everything. Nothing can compare with that Jesus accomplished on the cross. And nothing else is required to pay for our salvation. Christ's crucifixion makes forgiveness possible for everyone who believes in Him. And for those who do, their future is secured because their names are written in the Lamb's Book of Life. So, nailibro dito, pagkamatay sa tao, tanaw ning
Lamb's Book of Life, wala dito ang imong ngalan, luoy kay ka. Kaya ito kahagbong sa Lake of Fire. Pero na imong ngalan dito, ay papuyon kag dindot kang puloy-anan sa langit. So, there were 3 crosses on the hill that day. Balo man ka. Dunay tulo ka cross dito atong hill na itong adlaw. On one was a blaspheming criminal. Itong nagyaga-yaga. On one was a blaspheming criminal. In the middle was the Son of God paying the penalty for sin. And on the third cross hang a repentant sinner. Okay. Unsa may gisulti atong repentant sinner? Luke 24:42 to 43. Ingon diri. Ug siya miingon katong repentant sinner. Ug siya miingon ngadto ni Hesus, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nagaabot na sa imong gingharian. Unya ang ako pangutana ani ni Asya, unsa may iyang nakita didto katong repentant sinner? Unsa may iyang nakita? Unsa iyang nakita? Okay. Ngano nakasulti man siya ng pulunga? So, siguro paglingi niya, ako nagtuo ko nga iyang nakita katong dugo ni Jesus Christ diri sa iyang naong, grabe siguro kay gikoronahan bitaw to siya og kanang kahoy nga hait kay tunok. Ako nakakita man ko aning kahoyan laam na dito sa Cebu. Nakakita ko ning perting taas kay tunok kana siya o gahi kayo. Kung kani mao kuno ni gibutang sa ulo ni Jesus Christ. Katong repentant sinner, mao to yang nakita. Dugo ni Jesus Christ sa iyang naong, dayon dugo ni Jesus Christ sa iyang kamot, kay gilansangan man to iyang kamot, nya ako nagtuo ko nga dili diri gilansang ang lansang sa iyang kamot, dili diri kay og diri butang mahagbong man to sa kay bugat man. So ako nagtuo ko diri gito sa rest niya gilansang. So dugoon biya kanin lugar kanin lagi dugoon man ni kayo. So nakita to atong repentant sinner katong dugua dito sa iyang mga kamot. Nakita niya si Jesus Christ nga grabe ang dugo katong labod bitaw sa binulalan sa Roman soldiers. Grabe mga itong yan dugo diri. Nga hantod nakita niya ang dugo siyang tiil kay gilansangan man pod ang iyang tiil. Nakaron unsa pa iyang nakita? Iyang nakita. So gawas atong dugo ang nakita niya dunay sa ibabaw sa ulo ni Jesus Christ. Dunay gisulat dito. Ang account ana mabasa nato na sa upat ka gospel. Itong akong basahon na in the book of Matthew 27:37 ingon dito, and sit up over his head his accusation written, this is Jesus, the King of the Jews. Muna sa Mateo. Sa Mark 15:26, ingon dito, and the superscription of his accusation was written over the King of the Jews. Muna na. In the book of Luke 23:38, ingon dito, and a superscription also was written over his head in letters of Greek and Latin and Hebrew. Ang nasulat dito, this is the King of the Jews. Now, sa John 19:19, ang sulti ni John, mao ni ang gisulat ni John. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Blood, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Okay. So, kung ato ning isahon ning tanan nga gi-account aning Matthew, Mark, Luke, John, masabtan nato nga ang iyahang ang gisulat dito sa ibabaw is, this is Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So, nakita niya itong dugo, daghan kayo sa lawas Jesus Christ, then nakita to dito sa ibabaw
nabasa adtong repentant sinner, munang ingon siya, og siya miingon ngadto sa Ginoo, nga Hesus, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nagaabot na sa imong gingharian. You see? So, masabtan nato nga part of the gospel raman niya siya, part of the gospel kay dito pa man siyang kamatayon, kinahanglan ba nga i-explain gyud nato ang gospel. Explain nato si Jesus Christ ug ang gospel kay bisan pa kining criminal mao niyang nakita dugo ug ang katong superscription dito mituo siya nga si Jesus Christ Ginoo. Then pag human adto makasabot siya, makaingon pa nga there was nothing he could do except believe that Jesus was the Messiah, and Christ answered. Mao ni gitubag Jesus Christ. Og si Jesus miingon ngadto kaniya sa pagkamatuod, ako mag-ingon nga kanimo, karong adlaw ikaw magauban kanako sa paraiso. So, the only way to be saved is through faith in the blood of Jesus Christ. So, dili na gyud nato napun-an ang kaluwasan ug mayong buhat. Dili na gyud siya mapun-an. Bisan kanigani ang kaning atong gibasa kaning repentant nga kriminal, ang nakita niya katurang superscription sa ibabaw ug nakita niya ang dugo ni Jesus Christ. So, I hope nga makasabot ag maayo ani sa kaluwasan sa tao. So mao ni atong conclusion sa itong mensahe. How does a deeper understanding of what transpired on the cross affect your appreciation of salvation? Karon tubag ani. Consider God's view of sin and the cost that He and Jesus paid for your atonement. How does this affect your perception and tolerance of sin in your life? Nidig ta mag-apota. Mahal naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong pulong, Amahan. O among gipasalamatan ikaw sa pagpasabot namo nini sa imong pagpalansang sa cross. Akong gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, pwede ka mawari sa altar. Talk to the Lord, pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan nga iyang gihatag kanimo, o ako nangamuyo nga pwede ka mangayo o unsang butang sa Ginoo. Dako ang atong Dios. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhin mga Diyos. Salamat kayo sa imong pulong. Salamat Amahan sa among Sunday School. Salamat sa among choir. Salamat sa among song leader. Salamat sa among pianist. Salamat Ginoo sa among streaming aning ato mensahe. Salamat kay Amahan. Ako gipasalamatan labaw sa tanan Ginoo, ikaw ug sa matag usa kaniya karong kahaponon. Amahan, mao ni ang akong pangamuyo alang sa akong mga kaigsunan nining kahaponon, Lord, nga ikaw nga mong Dios nga makagagahom, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha Amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga mong makagagahom nga Dios, maghimo sa imong naw nga magsidlak nga nasa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga nasa matag usa. Katulo Amahan, akong gipangamuyo nga ikaw nga mong Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan, ni katapusan mga adlaw, lig-una among pagtuo kanimo Amahan, nga mga padayon kami sa paghatag kanimo pasidungog hangtod sa imong pagkuha kanamo. Kinamong pagampo pangaliw po kanimo, isalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, lilita. Okay, salamat sa mensahe. Amen. Okay, alang sa pagtapos, ako hangyo na matag-usala sa all rise. And mag-aawita, itong iyo ito song leader. Amen. Alang sa pagtapos, mag-awit kita, and we're going to sing, "Oh, rejoice in the Lord." Amen. First songs are ready, sing. God never moves without purpose or plan when trying His servant and molding a man.
Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I cannot see through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bow to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Okay, salamat, Brother Making. Once again, daghang king salamat sa matagusay. Amen? And hopefully by next Sunday, mag-abot na po ta diri sa church. Amen? Kaya karon ito idukot ang mga ulo, mag-ampot ta. Buhig balaan nga Diyos, makagahams tanan, tag-iya sa langit o sa yuta, Diyos, nga balaan. Salamat, Lord, sa kadaugan sa panimbahon karan. Salamat, Lord, for using our pastor alang sa pag-preach imong pulong, Lord. And salamat, Lord, sa imong pagpakamatay sa cross alang sa amo ang kaluwasan. Lord God, dili na mawafatom, Lord, ang amo ang dakong kalipay, Lord, sa liha nga gihatagan minimo nga kaliwasan. Ba't among ginapangamuyo kanimo, Lord? Help us, Lord, nga kaniya kaluwasan, ma-share po namo nga to sa uban. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, kung na may usa sa mga diri, Lord, nga among mga ginikanan, among mga mahal sa kinabuhi, wala pa nakabaton sa kaluwasan, hatagi mi og kaisog, Lord, og courage, Lord, sa pagsangyaw sa imong pulong ato kanila. And we are praying, Heavenly Father, for the power of the Holy Spirit, nga mag-empower sa matag usamahan, nga mahimong maalamon, Lord, alang sa pagdala sa mong pulong. Ug tanan, Lord, og samtang kami magapamauli karon amahan, amo ang ginapangamuyo kanimo, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw, ug amo ginapangamuyo ang fruit sa Holy Spirit, Lord, igahatag nimo sa matag usa. I-bless sa matag usa amahan, Christ I pray, in the forgiveness of our sins. Amen.